Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Involves TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga babayan, at eto na nga ang ating mga balitang pag-uusapan ngayon at gagawa natin ng reaksyon mga kababayan, no? Grabe na ngayon na nangyayari dito kay Senator Amy Marcos, no? Paalam na nga ba kay Senator Amy Marcos sa Senado, mga kababayan, no? Dahil eto nga, Hanilet Avancenia, mga tol, mga kababayan, no? Yung asawa ni former President Rodrigo Duterte. No, sinabihan pa ek lang ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos, mga tol. Grabe, no? Anong masasabi niyo dyan, no? Alam niyo, kawawa rin naman to si Senator Amy Marcos eh. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, mga tol, no? Pero masasabi ko lang dito, dapat hindi niya talaga tinuloy itong Senate hearing na to, no, sa pagkakahuli, no, dito kay former President Duterte. Dahil unang-una, hindi niya ba naramdaman na walang tiwala sa kanya, no, yung mga DDS, 'di ba, mga tol, mga babayan? Si Attorney Panelo nga sinabihan siya, 'di ba? No, na balat kayo lang yung ginagawa na yan ni Senator Amy Marcos, 'di ba? At maraming mga DDS na mga supporters nga po nila, no, na ayaw o isinusuka, no, etong si Senator Amy Marcos, mga tol, mga babae. Hindi ba siya nakahalata ron? 'Di ba? Na eto pa nga, sabi nga ni Senator ni Senate President Chis Escudero, no, na huwag gamitin sa politika, no, yung Senate hearing na yan. 'Di ba? Dahil nakikita o napapansin, no, ng mga kababayan natin, no, nung nasa kabilang parlor, na tila ginagamit lang, no, ni Senator Amy Marcos etong mga nangyayari na to, mga tol, na Senate hearing, 'di ba, sa pagkakaaresto kay Duterte. 'Di ba? So sila na lang, mga tol, mga kababayan, no, ang nagagalit po dito kay Senator Amy Marcos. Ang problema, wala na siyang kalalagyan. 'Di ba? Saan siya pupunta? Saan siya pupunta ngayon? Paano siya kukuha ng boto? Imagine ninyo, 'di ba? Galit sa kanya yung nandito sa administrasyon, no, yung mga supporters ni PBBM. 'Di ba? Galit din sa kanya yung mga DDS. So anong boto yung makukuha niya? Siguro iniisip niya, sige, gagawin ko to, no? Total, nandito na rin lang wala na ako ibang choice, wala na ako ibang option, no? Kailangan makuha ko yung mga boto, no, nandun sa kabilang parlor. Kaya lang wala nang tiwala sa kanya, naunahan siya nung mga DDS, mga tol. No, ito, pakinggan natin tong balita na to. Okay, let's go. Paek-ek lang para kay Hanilet Avancenia ang Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So pag sinabi nating paek-ek, mga tol, ano mula sa isip ninyo? No, parang ano lang yan, sarsuela lang, no? Parang palabas na lang, 'di ba? Yung Senate hearing na yan, mga tol, dahil alam naman natin hindi na rin talaga maibabalik, no, dating Pangulong Duterte rito, at wala na siya ibang choice kundi harapin yung kanyang kaso ron. 'Di ba? At pinag-aaralan pa nga kung pwede siya magpiyansa, 'di ba, para makabalik dito sa Pilipinas habang ginagawa yung kanyang hearing, no, doon sa The Hague. So wala nang pag-asa. 'Yun ang nakikita nila diyan. 'Di ba? Ang problema, naggawa ng Senate hearing, no, itong si Senator Amy Marcos, baka iniisip niya, no, na kahit papano makakuha siya ng boto, which is para sa akin wrong timing to, mga tol. Wrong timing. Maling-mali, no? Kasi walang kalalagyan Simple lang 'yan. No, kung ginawa niya ngayon 'yan, pag-iisipan siya ng mga DDS na humahatak ng boto. Kung gagawin niya 'yan after, mga tol, ng kampanya o after ng election, sasabihin sa kanya, too late na. Dapat nung una pa lang. Ganyan kasi ugali nun sa mga DDS, mga tol. Gumawa ka o hindi, may masasabi sa'yo. Yun So, hindi siya dapat nagtiwala doon sa mga yon. Diba? Hindi ka dapat nagtiwala, Senator Amy, dyan sa mga DDS na yan. Hindi mo makakukuha yan.
No? Hindi mo makukuha yan. Di ba? Sana, nag-stay na lang siya na kahit papano, mga tol, mga babayan, baka bumoto pa sa kanya. No? Yung mga supporters ng kanyang kapatid, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Baka nanalo pa siya, nakakuha pa siya ng pwesto. Dahil nakikita nga ngayon sa mga surveys, bagsak na bagsak. No? Ito nga si Senator Amy Marcos. Di ba? O, tuloy natin. Nagpatutsada rin ang common law wife ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa front Grabe, line ng ah, balikan niyan, bastusan na yan, Simon ah. Waldesmon. Ano pa ang mga sinabi ni Hanilet Abansenya? Cheryl, mixed emotions. Itong sina Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Veronica Kitty Duterte nang sila bumisita dito nga sa ICC Detention Center para nga kay former PRRD. Dahil bukod nga sa birthday kahapon ni Kitty at marami talaga mga Pilipino nagpupunta na mga taga-suporta nila dito sa labas ng ICC Detention Center, ngayon na yung eksaktong 1 buwan mula nang arestuhin at dalhin sa The Hague ang dating Pangulo. Nakisalo sa mga taga-suporta. Pero di ba nakabalik na yung si Vice President? So hindi siya doon nag-celebrate ng birthday? Di ba? Ganun ba nangyari dito? Ang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sina Hanilet Avancenia at anak niyang si Kitty Duterte. Nako. Samot-saring pagkain ang inihanda nila bilang pa-birthday kay Kitty. Naging emosyonal si Hanilet ng pangunahan ng panalangin para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Grabe, Dagdag ah. ni Hanilet, hindi na siya umaasang mabibigyan ng hustisya Oh. ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Hindi na siya umaasa, mga tol, mga babayan, na makakakuha ng hustisya. No? Si dating Pangulong Duterte. No? So, it's too late, Senator Amy Marcos, para dyan. Diba? Dapat, kung gusto mong makuha yung suporta, no, neto nga mga DDS na to, noong umpisa pa lang, no, na nangyayari pa lang, yun doon po sa may pagkakahuli sa kanya, no, dito sa Pilipinas, dapat pumunta na kayo doon. No? Dapat hinarang nyo na doon. Diba? Ang problema, nagsagawa kayo ng Senate hearing, so kitang-kita yung motibo. Parang ganun lumalabas dito. Nakikita ng mga DDS, kita yung motibo. So medyo pangit nga naman talaga tignan. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang Okay, eto, pakinggan natin to mga tol dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Ayun, no. Kung umaasa pa daw ba siya, no, na magkakaroon ng hustisya, yung pagkakahuli, pero ma'am, umaasa ba kayo na magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? No, sumagot siya dito, sabi niya yes, dahil akala niya, no, doon sa The Hague. No, yun, sabi dito, yung sa investigation sa Senate. Ano sabi niya, mga tol, mga babayan, regarding doon sa investigation sa Senate? Ito. Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Nako, paek-ek na lang daw. Palabas na lang daw, no? Parang ganon yung sinasabi dito, no, ni Hanilet Abansenya, no? Palabas na lang yung ginagawa na yan na Senate hearing, no? Sarsuela na lang yan, parang ganon. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na, ano ba Wag, talaga nangyari? Hindi, ma'am. Huwag Hindi ba niya nakita ano nangyari? pero may wag na raw maniwala, no, kay Senator Amy Marcos. Sabi ng DDS. Grabe, no? Talagang tablado sa DDS si Senator Amy. gusto ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Saktong 1 buwan matapos dalhin si dating Pangulong Duterte dito sa The Hague, ipinasasilip sa Senado ng kanyang kampo kung paanong nakabiyaya mga pulis sumama sa kanya nang walang mga travel documents gaya ng passport. So, yun na yun. Yung mga kampo naman ngayon, no, ng DDS, mga tol, mga babayan, no, ang naghahanap ng butas, di ba, dito sa mga to. Doon sa ginagawang Senate hearing, doon sa mga humuli, di ba? Visa. Nagpahaging din si Hanilet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Nako, eto, pakinggan natin to mga tol Ito, medyo may komento ako rito
Congratulations ha sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Ganyan Oh. ang gusto nyo? Sige, congratulations. Yun, no? May kinidnap na naman daw. Yan yung sinasabi natin noong nakaraan, mga kababayan. No? Dahil nga doon sa mga fake news o mga misinformation o disinformation no, na kumakalat ng mga nakaraan. No? Na nag-inflict yan no, na, sa pag-iisip ng mga mamamayang Pilipino na masyadong magulo sa Pilipinas ngayon. Di ba? Pero, ang tanong dyan mga tol, sino ba yung mga sinasabing suspect? So may involved daw di umano na mga Chinese na naman. Diba? So may Chinese na involved di umano. O wag nating idamay yon kasi unang-una malayo yon doon sa kaso ni Duterte. Diba? Kasi mangyayari yan kahit sabihin nating sila yung nakaupo. Mangyayari yan kung gugustuhin nila. Ngayon, sabihin natin na pakinggan natin yung sinasabi na ang mga suspect daw may mga Chinese. Sino nagparating dito ng sandamakmak na mga Chinese sa Pilipinas? Ibalik natin ngayon yun. Diba? Yung mga nahuli na pogo no, ng mga Chinese. Diba? Yung mga nahuli. Sino-sino ba yung mga yon? Di ba may mga kaso rin sila sa China? Ano nangyari? Niluwagan natin. No, yung pagpasok ng mga Chinese na yan. Nakapasok dito yung mga Chinese, nag-overstay sila rito, nagtrabaho sa Pogo. In the end, ano pala ang meron doon sa mga yon? No? May mga pinalabas na nagtrabaho sa Pogo, may mga nagtrabaho sa Pogo, pero may mga records pala. May mga kaso pala sa China. Diba? Yun yung masaklap doon, mga tol. Diba? Dumami, hindi na control. Sino nagpapasok niyan? Diba? Sila. Ang nakaraang administrasyon. No? Dahil dyan sa pogo nila, no, dumami yung krimen dito sa Pilipinas na involved etong mga Chinese na to. Diba? So, tuloy natin. Congratulations, BBM. Grabe, ah. Tinabla naman siya agad ng Malacanang. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong Tama. nakasalalay, may mga buhay na nawala. Oo, may Kaya muli involved. pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Nako, yun yung mga tol. Yun yung masakit doon. No? Yung mga nangyari na sinasabing EJK na yan, yung mga tol, mga kababayan, no? Gusto rin bang i-congratulate sila? Diba? Yung mga, sabihin natin maganda yung idinulot, mga tol, mga kababayan, no? Ng yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ang problema, merong mga inabuso, mga tol, mga babayan. No, yun yung naging problema dito. So, yun nga, ang inaano natin dito is bakit nyo kailangan ganunin? Dapat maging sensitibo tayo do sa mga issue na yon. Huwag nating i-connecta, 'di ba? Yun yung nakikita natin dito. Mali naman ata yun, 'di ba? Dahil po buhay po ang pinag-uusapan. May buhay na involved eh. Cheryl, kwento pa ng anak or punsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Oh. Duterte na si Kitty nakipagsayaw daw sa kanya ang kanyang tatay Digong Oh. sa loob nga ng ICC Detention Center bilang regalo nito sa kanya. Habang ang isa sa mga kaalyado at abogado sa Pilipinas ng dating Pangulo na si Attorney Martin Delgra, kinwestiyon yung pag-aksyon ng pamahalaan sa mga nakakasuang overseas Filipinos na pinipilit mapauwi sa bansa kumpara sa nangyari kay dating Pangulong Duterte na dinala sa ibang bansa para naman litisin. Samantala, naghahanda, nagpe-prepare naman ang mga Yun ang problema dito, mga tol, no? Yung sinasabi ko sa inyo na hindi kontento etong mga DDS na to. Ano yung hindi kontento? Kahit anong gawin ng gobyerno, mga tol, bulag yung mga yan. Bulag yung mga yan. Hindi nila makikita kung ano yung ginagawa ng gobyerno. O sabihin natin pinipilit ng gobyerno na pabalikin si Duterte. Ano sasabihin ng pamilya ng mga Pilipino na pinapauwi sa Pilipinas? Pinabayaan sila? 'Di ba? Hindi sila inaasikaso. So magagalit din kay PBBM 'yon. So walang kalalagyan eh.
Diba? Hindi sila may masisilip at masisilip yung mga yan. No, may masasabi at masasabi yung mga yan. Kasi hindi sila kontento. Diba? So, ano masasabi nyo dyan mga tol? Eto, komento ng Sambayan ng Pilipino. Senator Amy, nagpa-contempt ka pa ng ambassador. Ni-reject ni SP Cheese na sermonan ka pa. Huwag gamitin ng Senado. Tapos, sinabihan ka ni Hanilet, paek-ek-ek, kawawa ka naman, Senator Amy. Tigil mo na pahiring mo. Wahaha. Isa pa rito, wala naman talaga magagawa ang hearing-hearing sa Senado. ICC pa rin ang magdidesisyon. Halata naman pamulitika lang ang kay Senator Amy Marcos namang ka sa dalawang ilog. So ano masasabi nyo dyan mga tol? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs with Mobs TV. Peace. I'm out.